Shout out kay Boy Palaboy, John Jonas Doctor, Cheater, Andre Pamisa, Ronjet Gela, Juen Balansag, Del Kite. Ang karugtong ng nakaraan, samantala sa pamilya ng Hua, sa Kiao County. Mula sa labas ng tahanan ng ating bida, maririnig sa loob ng isang silid, habang abala sa pagtuturo na pinamumunuan ni Sin. Ang paksa ay bawat bahagi ng katawan, habang ipinakikita ni Wuo, ang tamang pagtahi habang ito ay ginagabayan ng ating bida. Habang ang manggagamot na si Zhang, ay patuloy sa paggawa ng sabaw na herbal na gamot. Samantala si Wuo, naman at Biena, ay dine-demo kung paano ang tamang paghiwa at paano gamitin ang scalpel. Maging si Sarah, at Sin, habang hawak ang ginseng kung paano ito gamitin. Ika-4 na taon ng panahon ng Chuping taon 173, Enero ng kalendaryong lunar. Hirap at pagod, na napaupo ang mga nais matuto ng paggagamot, habang ito ay tila ba pinahihirapan ng husto ng ating bida. Napasigaw pa ang mga ito sa pagod, 6 na buwan ng pangunahing pagsasanay ng medikal na nakumpleto, bilang ng mga natira ay 30. Humalukip-kip ito at sinabi ng ating bida na bahagya nakangiti sa mga napagod na trainees, mahusay, kung magpapatuloy kayo sa pagsasanay ng 15 taon, magiging handa na kayong magsimula ng mga bagong pag-aaral ng kaalaman. Agad na pasigaw ang mga trainees, at mga sabay-sabay sinabi ng pasigaw, ano? 5 taon, napangiti si Sarah, na nasa di kalayuan, at sinabi kay Wuo, mabilis din pala nang maging apprentice ako, ano? Sinabi ni Wuo, matagal ka na rin kasi tumatanggap ng pagsasanay. Tila narinig ito ng ating bida, kumunat ang noo nito at sumulyap kina Sarah at Wuo, sabay sinabi, siya nga pala, kailan pa kayo nakaabot ng ganito kalayo sa inaasahan? Napakamot ng ulo si Wuo, sabay tawa nito, ha. Matapos ay sinabi, plano na naming idaos ang aming kasal sa susunod na buwan. Agad na pangiti ang ating bida, at sinabi, talaga, kung gayon, ay binabati ko kayo. Maya-maya ay lumapit si Biena, at sinabi, Master, meron po kayong bisita. Napalingon ang ating bida, na tila ba nag-isip, at sinabi, bisita? Ngunit wala akong inaasahan ng kahit na sino, humalukip-kip si Kaukau, at inis na sinabi, paano ka naging abala para paghintayin mo ako ng 2 oras? Agad nagulat ang ating bida, at sinabi, Hang Nim. Siguro medyo naging abala ako, bakit ka nga pala naparito? Sinabi ni Kaukau, nakatanggap ako ng liham mula kay Bogi, at nakahinga ako ng maluwag dahil dito. Bogi, kilala rin sa pangalan Gongsun Zan, note, noon taglamig ng 173, habang sina Gongsun Zan, Liu Bei, Sun Jing, at Tao Chen, ay naglulunsad ng magkasanib na pag-atake kina Yuan Shao, Kaukau, at Wei Shu, na naaayon ito sa mga talaan pangkasaysayan. Noong ika-4 na taon ng Chuping, si Zhao Qi, ang ministro ng mga seremonya, ay ipinadala ng hukuman ng imperyo at nakarating sa Hebei. Kasunod nito, nagpadala si Gongsun Zan, ng liham na humihimok sa pakikipagkasundo kay Yuan Shao, positibong tumugong ito, na nagresulta sa pagsamantalang pagtigil ng putukan, tagsibol at taglagas sa pagitan ng panahon ng Han at Jin, talambuhay ni Gongsun Zan. Maya-maya pa ay magkaharap na si Kaukau, at ang ating bida sa pagitan ng lamesa, na may nakahandang inumin alak. Sinabi ni Kaukau, sa ating bida, wala na akong gaanong oras kaya didiretsahin na kita. Tumingin ang ating bida habang umiinom ng alak, sabay sinabi nito sa kanyang isipan, ano ba ang dahilan, at ganito ang mga kilos niya. Bahagyang yumuko si Kaukau, at sinabi, pakiusap, pakidala mo naman ang aking tatay dito. Agad na pabuga ng alak ang ating bida. Tumulo pa ang alak sa bibig nito at sinabi, maayos naman ang pagkakasabi mo, ngunit mali-mali ang paraan ng pagkakasabi mo. Sinabi ni Kaukau, alam kong, katawa-tawa ang sasabihin mo. Matapos ay tila ba nalukot ang mukha ni Kaukau, na para bang bata na umiyak kapag hindi binigyan ng candy, at muling sinabi ko sa kanya na magpapadala ako ng mga opisyal para i-escort siya, ngunit ayaw niya, at kahit magpanggap na pumayag ay ayaw pa rin niya. Napahawak sa noo ang ating bida sabay sabi sa isipan, naku po, masisiraan ako ng bait dito. Matapos ay tumingin ang ating bida, at sinabi, teka lang, ngunit bakit kailangan ako pa?
Sinabi ni Cao Cao, hindi ko alam. Sabi niya hindi raw siya kikilos kahit 1 pulgada kundi ikaw yun, kaya anong magagawa ko? Sabi pa niya, ang sinumpa ang kapatid ng anak niya ang pinakamapagkakatiwalaan niya, kaya ako'y labis na naguguluhan din. Natigagal ang ating bida sa sinabi ni Cao Cao, sabay sinabi sa kanyang isipan, bakit naman, sa ganitong panahon pa? Ang nakatatanda ay papatayin ni Tao Chen, o ng isa sa kanyang mga nasasakupan. Note, mga talaan pangkasaysayan, ayon sa Huling Han, talambuhay ni Cao Teng, siya ay pinatay ni Tao Chen. Iba pang mga sanggunian tulad ng aklat ng Huling Han, talambuhay ni Tao Chen, mga talaan ng 3 kaharian. Ang talambuhay ni Gong Sondo, kasama ang mga anotasyo ni Pei Zhongjie, ay nagsasabing siya ay pinatay ng isang sundalo o ni Zhang Kai, na nasasakupan ni Tao Chen. Ang eksaktong tiyempo ay nag-iiba, sa pagitan ng taong 172, pagkatapos ng pagkamatay ni Dong Zhuo, ng taong 174. Sa nobelang romansa ng 3 kaharian, mabait na pinakitunguhan ni Tao Chen, si Cao Song, at ipinagkatiwala ang kanyang kaligtasan kay Zhang Kai, na isang dating hukbo ng mga dilaw na turban, na nauwi sa pagpatay sa kanya dahil sa kanyang kayamanan. Yumuko si Cao Cao, at sinabi, nagmamakaawa ako sa iyo, wala na kasing ibang paraan, kundi ikaw lang ang maaaring magdala dito kay ama. Agad nagulat ang ating bida, iniunat niya ang 2 kamay, at malakas nitong sinabi, teka lang, bakit ka ba yumuyuko? Tumango-tango ang ating bida at sinabi sa isipan, ito ba ang kabayaran sa labis na pakikialam mo kay Cao Hongnim, sa lahat ng ito? Matapos ay sinabi, naiintindihan kita Hongnim? Agad namilog ang mata ni Cao Cao, sa tuwa, at seryosong sinabi ng ating bida. Sige, personal kong sasamahan ng iyong kagalang-galang na ama. Lumipas ang oras habang nag-iisa ang ating bida sa silid, malalim ang kanyang iniisip, habang nakahalukip-kip ito at nakalagay sa ibabaw ng kanyang nguso ang panulat. Kung isasantabi ko ang eksaktong oras ng kamatayan, ang lokasyon ng pagtambang ay inilalarawan lamang bilang nasa loob ng teritoryo ni Tao Chen, o sa isang lugar patungo sa Taishan. At ayon sa mga talaan ng pangkasaysayan na lugar ay sa pagitan ng Lanya at Pengcheng. Note, siya ay napatay habang papunta sa Yanzhou. Romansa ng 3 kaharian, sa mga talaan ng 3 kaharian, siya ay napatay sa mga labas ng lungsod na posibleng ang mga suburban ni Pengcheng, ang aklat ng Huling Han. Talambuhay ni Tao Chen, patay na siya pagdating sa Lanya. Komprehensibang salamin bilang tulong sa pamamahala, pahina 60, ng Yumaong Han, ang mga talaan ay nag-iiba-iba sa mga talaan ng 3 kaharian, at ang aklat ng Huling Han, na binabanggit si Pengcheng, habang ang komprehensibang salamin sa tulong ng pamamahala ay binabanggit ang Lanya. Sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, nakakasakit talaga ng ulo ito, kung isa sa alang-alang na angkutan ng pamilya Cao, ay nasa Qiao County, posible na dumaan sila sa Qiao County, habang papunta doon. Sabay pasok sa isipan ng ating bida ang mapa ng dadaanan, at sinabi muli sa kanyang isipan, oo nga, at malamang na ang lugar ay malapit sa Pengcheng, at kung si Tao Chen, ang salarin, maaari sana siyang kumilos ng mag-isa dahil ang tanggapan ng administratibo ng commander ng Donghai ay nasa county ng Tan, at kung mayroon man natukoy nung unang lokasyon ng pag-atake, mas mabuti siguro kung ako na lang ang pipili ng lokasyon. Sabay lahad ng kanyang kanang kamay na may panulat, upang maumpisahan ang pagsusulat, mas mabuti na lang at nasa isip ko ang heograpiya ng Pengcheng. Matapos ay agarang itong nagsulat, mula sa Qiao County. Sinabi ng ating bida, kailangan gumawa ako ng plano. Mula sa kadiliman ng gabi sa labas, isang liwanag na kulay bughaw na nabuo, na tila ba paru-paro, kasabay sa pagbagsak ng nyebe na tila ba ito ay nakabantay sa ating bida, habang ito ay nagsusulat. Sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, upang mabawasan ko ang pinsala kahit na ito ay tambangan. Lumipad sa ere, ang nabuong liwanag na paru-paro, na tila ba may isip, lumipad itong palayo mula sa silid ng ating bida, matapos ay tila ba sa kadiliman ay nadurog ito, at nagkapira-piraso. Hanggang sa lamunin ito ng kadiliman, na ang natira ay ang pagbagsak ng mga nyebe, mula sa pagsusulat ng ating bida, mula sa bintana sa kanyang likuran ay tila ba nagkaroon ng impact na liwanag na kulay bughaw, natigilan ang ating bida, matapos ay lumingon ito mula sa kalangitan, na tila ba nagtataka,
hanggang sa mapadako ang tingin niya sa pumapatak na nyebe. Natigilan ito, napadako ang kanyang mata sa tila ba na nangangalit na kidlat, matapos ay sinabi, kaya ko ito. Habang patuloy ang pagbagsak ng nyebe, lumipas ang oras at maya-maya pa ay dumating si Ginoong Okju at si Yizi. At sinabi, ipinatatawag mo ba kami Huatwo? Sinabi ng ating bida, pumasok kayo. Ipinakita ng ating bida ang isang mapa, inilapat ang kamay at sinabi, ito ang landas na tatahakin, aalis tayo mula sa estado ng Langya, dadaan sa estado ng Taishan at Lu, at pagkatapos ay babalik sa Qiao County. Sinabi ni Yizi, kaya, kailangan nating dumaan sa Zhuzhou, Yanzhou, at Yeshao na dadaanan. Sinabi ni Okju, kailangan nating dalhin at nakakatanda na si Jiagao sa ligtas na lugar sa Yanzhou, sa lalong madaling panahon. Mukhang balak din niyang dumaan sa Qiao County. Muling sinabi ni Yizi, kung gayon, ilang sundalo ang dapat nating isama. Nag-isip ang ating bida, matapos ay tumingin ito sa dalawa, sabay sabi, kailangan, madala nating silang lahat. Agad na nagtanong si Yizi, at sinabi, kung gayon, ilang sundalo ba ang dapat nating isama? Yumuko ang ating bida na tila ba nag-isip, matapos ay tumingin ng seryoso at sinabi, ang dapat ay madala nating silang lahat. Sinabi ni Yizi ng may halong pagtataka, sinasabi mo bang dadalhin natin lahat ang 3,000 na sundalo? Sinabi ni Okju, sa dami niyan, ay kaya natin pigilan ng isang disenteng hukbo. Sinabi ng ating bida, maaaring hindi ito sapat, sabay turo ng daliri sa mapa, na nakalatag sa lamesa. Matapos ay sinabi muli nito, napakahalaga na mabilis na marating ang kanyang county sa estado ng Langya, at kapag umalis na tayo sa mga opisyal na kalsada, mahaharap tayo sa isang malaking ilog, kaya tiyak na medyo maantala tayo. Sinabi ni Yizi, kung gayon, marahil ay dapat tayong tumungo sa mas hilaga, kung saan kumikipot ang ilog, at gumamit ng bangka upang makatawid. Umiling-iling ang ating bida at sinabi, magiging mahirap yan. Mayroon mahigit 100 kariton na may dalang mga mahahalagang gamit lamang, na may mahigit 40 miyembro ng pamilya at mas marami pang lingkod. Agad na patingin ng may pagtataka si Okju at Yizi. Note, nang mapatay si Cao Song ni Zhang Kai, mayroon siyang mahigit na 100 na kariton na puno ng kayamanan. Humalukip-kip ang ating bida matapos ay inilagay ang kamay sa ilalim ng baba, at matamang nag-isip, at sinabi, kung susubukan nating dalhin ang lahat ng mga taong iyon sa itaas, tiyak na mapapahamak tayo. Ang tunog ng heading ay mangangahulugan ng mas matagal na pananatili sa Zhuzhou, na kasing delikado rin. Hindi ito magiging madali ngunit wala tayong ibang pagpipilian kundi ang gumamit ng dahas upang malagpasan ito, natigilan si Okju. At sinabi ni Yizi, sa huli, kakailanganin nating bantayan ang likuran ng mahigpit hanggat maaari at samahan sila na makadaan. Agad itinaas ng ating bida ang daliri ng kanyang hintuturo, at sinabi, hindi rin naman masamang ideya yan, ngunit may isa pang paraan, at dahil alam naman natin na aatakihin tayo, maaari lang nating piliin ang lokasyon ng pag-atake. Muling lumipas ang oras, bamantong hininga ang ating bida, habang nakatutok pa rin sa mapa, na patuloy sa paghahanap ng mga lokasyon, natitigilan na napatingin ang dalawa. Maya-maya pa ay sinubukan ni Okju na maghanap ng lokasyon sa mapa, sabay turo nito. At sinabi, sa tingin ko ay pinakamagandang lugar na ito. Habang nakaturo ang hintuturo, agad na sumang-ayon si Yizi, at sinabi, sumasang-ayon ako. Napapikit ang ating bida, at sinabi, natutuwa ako na lahat tayo ay sumasang-ayon, ating nang pagdesisyonan ang lugar na ito. At hindi ko akalain na sasabihin ko ito, napatingin ang dalawa sa ating bida na tila ba nagtataka. Muling sinabi ng ating bida, ngunit ang aking swerte, ay magiging kasama natin sa larangan ng digmaan. Tumingin si Yizi, tumingin din si Okju na gusto magtanong, mas pinili na lang ang manahimik. Ika-4 na taon na panahon ng Chuping, taon 173, Enero ng kalendaryong lunar. Sa Zhuzhou, Langya estado ng Kaiyang County, mabilis na humakbang ang matandang lalaki, upang salubungin ito, ang ating bida. Sinabi ng matandang lalaki, na si Cao Song, maligayang pagdating, ang tagal na rin, mula nang huli tayong nagkita Wonhua. Ayos lang, maayos naman ba ang lahat ng ito, ginoong kuya? Sabay yuko nito,
at muling sinabi, paumanhin sa hindi ko madalas na pagbisita sa iyo. Sinabi ng matandang lalaki na si Cao Song, tinapak-tapik ang ating bida sa balikat, ho. Ang layo-layo na ng nilakbay mo, inaalagaan mo ang mga may sakit sa buong kaharian, paano ka nga ba nagkaroon ng oras para sa paglilibang? Ngunit ngayon nandito ka na, mas panatag na ang loob ko. Sinabi ng ating bida, masyado kang mabait, sabay na sulyapan ng ating bida, ang nakahilerang kariton. Sabay sinabi sa kanyang isipan, gaya ng naisip ko, mayroon, mahigit 100 na mga kariton. Matapos ay muling yumuko ang ating bida, at sinabi, natutuwa talaga ako na makita kang malusog. Agad naman nagtaka si Cao Song, nang may mapansin itong mga kariton na may taklob na tila ba may amoy na umaalingasaw, at sinabi, ngunit ano ba ang lahat ng yun? Nagtaka ang ating bida lumingon ito sa tinukoy ni Cao Song, at sinabi, paumanhin. Sabay na tumingin ang dalawa sa direksyon yun, at sinabi ng matandang lalaki, sa tingin ko hindi ka naman magdadala ng basura dito bilang regalo. Sinabi ng ating bida, hindi ito isang regalo, at sana ay makatulong ang mga ito. Sabay lumingon ng may pagtataka si Cao Song, na tila ba natitigilan. Tumawa ang ating bida sabay napakamot ng ulo, at sinabi, babalikan ko ang mga lingkod ng may malalaking regalo, mamaya para sa lahat ng kanilang pagsusumikap. Lumipas ang oras, sa loob ng tahanan, sinabi ni Cao Song, ano kamo, tina-target ako ni Yuan Liang. Note, kilala rin sa pangalan Tao Chen, habang magkaharap ang ating bida at si Cao Song, sa pagitan ng lamesa, sinabi nito, mamamatay siya kahit magtagumpay man o mabaigo ngunit may dahilan ba yun? Sinabi ng ating bida, ngunit kung magtatagumpay man siya, makukuha niya ang lahat ng iyong kayamanan. Seryosong sinabi ng matandang lalaki, Wanhua, nagpapasalamat talaga ako, na nag-aalala ka tungkol dito. Gayunpaman, hindi ito ang unang pagkakataon, na ako si Cao Jiao, ay nahaharap sa ganitong pagbabanta, at sanay na talaga ako doon. At huwag kang masyadong mag-alala pa, malalampasan din natin ito ng ligtas sa pagkakataon nito. Tumingin ang ating bida, at sinabi sa kanyang isipan, hindi, magkakaiba ang pagkakataon na ito, ngunit kung sasabihin ko yun sa kanya ng hayagan, magbabalik lang yun sa dati. Sabay kinuha ang tasa ng tsaa, at muling sinabi, tila labis na nag-aalala ang iyong sinumpaang anak, sabay taas ng tasa. Matapos ay pumikit ito at tila nilaghap ang tsaa, at sinabi, nang makita ko ang iyong maliwanag at kabataang mukha, sa wakas ay medyo gamaan ang pakiramdam ko. Sabay sinabi nito sa kanyang isipan, kailangan ko pang paghandaan ito ng mas mabuti, makalipas ng 2 araw. Agad nagulat si Cao Song sa kanyang bakuran nang makita niya na kahilera ang maraming sundalo sa kanyang tahanan. Agad nagbigay galang si Zhang Ji, kasabay sa pagyuko din ng mga kawal. At sinabi, ako si Zhang Ji, na itinalaga, upang samahan ang mas nakatatanda. Note, si Zhang Ji, at 500 na kawal ay itinalaga upang samahan si Cao Song. Kumunat ang noo ni Cao Song, nang may halong pagtataka, maya-maya ay sinabi, sige, ayos na, sa tingin ko naman ay matatanggap ko na ito ng ganito. Note, tumanggi si Cao Song, nang mag-alok si Cao Cao ng 5,000 sundalo ng kabalyero. Agad na lumingon si Cao Song, sa ating bida, at sinabi, huwag mong sabihin na escort din ang lalaking yan, sabay tukoy nito kay BNA. Agad naman suminyas ng pagtanggi ang ating bida at sinabi, nako, hindi, disipulo ko siya. Nagtataka naman napatingin si BNA, ngumiti ang ating bida at iniba ang usapan, at sinabi, ang mabuti pa ay umalis na tayo ngayon. Agad na tumugon si Cao Song, at sinabi, mabuti pa nga. Maya-maya pa, ay sumakay na ang mga ito sa kabayo, bahagyang humakbang ang kabayo, nang meron na amoy si Cao Song, sinabi ni Cao Song, teka, parang may mabahong amoy, at ito ay hindi ka nais-nais. Habang ang 2 lingkod na nakasakay sa gilid na tila ba masusuka sa mabahong amoy. Note, ang mga lingkod ay nagdurusa sa amoy ng bulok na isda, na gumamit ng balat kayo. Lumingon ang ating bida sa lingkod, na tila ba hirap na hirap sa paghinga dahil sa mabahong amoy, at sinabi, haha, paumanhin sana maintindihan ninyo itong ang makulit na matandang ito na kailangan pag-ingatan. Sabay bulong ng lingkod, parang sobrang sakripisyo naman yata ito, habang humahakbang ang kabayo,
sinabi ni Cao Song, sa tingin ko hindi ito gaanong makakakuha ng atensyon. Isa iyan magandang pamamaraan ng pagbabalat kayo, ngunit dapat ay sapat na yon, natigilan ang ating bida. Muling sinabi ni Cao Song, magpapatuloy ako bilang nakatatanda sa iyo. Sa pagsikat ng araw, sa kaparehong araw gaya ng kahapon. Isang mga pangkat ng bangka mga 60 li, 23.5 kilometro sa kanluran ng county ng Kaiyang. Habang sakay ng kani-kanilang kabayo ang ating bida at si Cao Song, nakatingin ito sa napakaraming bangka na nasa ilog. Sinabi ni Cao Song, yun ba ang dahilan, kaya ba naisip mo na gumamit ng mga bangka? Sinabi ng ating bida, dahil sa bigat ng kargamento, naisip kong mas mainam na dumaan sa ruta ng tubig. Note, mayroon isang daluyan ng tubig na nagdurugtong sa pamunuan ng Taishan sa Yanzhou at County ng Bi, at kasalukuyan heograpiya, ito ay halos katumbas ng lugar sa paligid ng ilog ng Fanghe. Muling sinabi ng ating bida, maaga pa lang ay nagrenta na kami ng mga bangka, kaya ang mabuti pa ay sumakay na agad tayo. Napalingon ng may pagtataka si Cao Song, nang lumingon ito sa kanilang pinanggalingan, at sinabi, ha? Bakit ang daming alikabok na tila umuusok pataas? Napatingin ang ating bida sa direksyon ng tinutukoy ni Cao Song, agad na tigilan ito at pinagpawisan at sinabi sa kanyang isipan, sa dami ng alikabok na naipon pataas, isa lang ang ibig sabihin, may mga sundalo na paparating, putik, nalintikan na, ginawa na namin ang aming makakaya, upang magmadali. Bahagyang nagtaka naman si Cao Song nang mapatingin ito sa ating bida. Sinabi muli ng ating bida sa kanyang sarili, kung iisipin ko, kung paano sila papalapit mula sa silangan, malamang na ito ay mga hukbo ni Tao Chen. At kahit paano ay nakahinga ako ng maluwag dahil ito ang lugar na inaasahan namin. Agad na ipinaling ng ating bida, ang kanyang kabayo, muling tumingin ang nagtataka na si Cao Song. Nilapitan niya si Zhang Ji, habang sakay ng kanyang kabayo at sinabi, Master Zhang, ituloy natin ang plano. Agad na tumugon at nagbigay galang na si Zhang Ji, at sinabi, Opo, Ginoong Hua. Mabilis na hinayla ng ating bida ang tali ng kabayo, at mabilis na pinatakbo. Napasigaw si Cao Song, at malakas na tinawag ang ating bida ng pinatakbo ito, pasalubong sa direksyon ng mga humahabol sa kanila. Wanhua, sigaw ni Cao Song, sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, dapat ay lumipat ako sa isang kapaki-pakinabang na posisyon. Habang pasalubong na pinatatakbo ng ating bida ang kabayo, nakatingin ito sa paparating na mga sundalo na sakay ng mga kabayo. Sinabi sa isipan ng ating bida, habang ito ay nakatanaw, hindi ko man makita na magagawa natin ito. Ngunit sigurado mga kabalyeriya ito, ilang kaya ang mga naroon? Bahagyang hinayla nito ang tali ng kabayo upang huminto at muling sinabi, sa kanyang isipan, sige, dito na muna ang lugar, magiging masyadong mapanganib kung lalapit pa sila. Matapos huminto ang ating bida, malakas na sumigaw ito, at sinabi, tigil. Ako ang Assistant Imperial Sense Orate na si Hua Fu, at kasalukuyan kasama ang dating dakilang komandante na si Cao Zhugao. Hindi ko alam kung saan hukbo kayo kabilang, ngunit hindi ako, tatabi kung lalapit ka pa. Ngumisi ang lalaking si Lubo, at mapang-asar nitong sinabi, isang Assistant Imperial Sense Orate, na umaalingasaw na amoy tinte sa buong araw, na umaasta na isang arogante. Nagtaka ang ating bida, nang makita niya ang mukha ni Lubo, at sinabi sa kanyang isipan, sino siya? Matapos ay agad na wala ang pagtataka, at gulat ang pumalit sa kanyang isipan. Agad namilog ang mata nito sa pagkagulat, gumalaw-galaw ang tila antena sa ulo na nakapatong kay Lubo, sa ulo nito, at sinabi, ngayon hindi ko na kailangan pang kumpirmahin pa kung si Cao Song, ba ito o hindi na, sa tingin ko ay naging mas madali na ang lahat ng ito. Tila ba kidlat na gumuhit sa kaisipan ng ating bida, ang pagkakamali sa kanilang inaasahan. At gulat na sinabi nito sa kanyang isipan, hindi ito maaari. Ngumisi ang lalaki at sinabi, ako si Lubo, ang iyong kamahalan. Sabay na humalakhak ito, muling sinabi ng ating bida, habang nakatingin sa lalaking ngumingisi, ito ba si Lubo? Hindi pa rin makapaniwala ang ating bida, nakatingin ito, at muling sinabi, si Lubo ang nandito at hindi si Tao Chen, bakit? Hindi ba siya, kinuha ni Yuan Xiao?
Matapos ay palihim na sinulyapan ng ating bida ang kanyang mga sundalo at mga nasa bangka, at sinabi sa isipan, hindi pa ba sila handa? Kailangan ko pahabain at mag-ipon ng mas maraming oras, hanggat maaari. Maya-maya ay muling sumigaw ito at sinabi, ano ang nagdala sa iyo sa isang lugar na tulad nito, General Lu? Muling ngumisi ito at sinabi, nais mo bang malaman? Narito ako upang sakupin muli ang Yanzhou. Agad nang laki ang mata ng ating bida sa pagkagulat, napalakas nitong sinabi, ano? Agad na inangat ni Lubo, na tila ba may tinuro, ang kanyang sibat at sinabi, tingnan mo. Nandoon ang mga gamit ng hukbo ko, mukhang nakakaakit, di ba? At kung gagawin kong bihag ang kanyang ama, ang tampalasa na si Cao Cao, ay hindi maglalakas ng loob na kumilos ng padalos-dalos. At masasabi mong parang pagpatay ito ng 2 ibon gamit ang isang bato. Hindi ito sumagot, bahagya muling sumulyap sa likuran ng ating bida, at sinabi sa kanyang isipan, hindi dun matatapos yun. Matapos ay sinabi kay Lubo, sa tingin ko ay medyo makitid ang iyong pananaw. Maaaring sapat na dahilan yan upang hindi ka atakihin ni Gobernador Cao ng Yanzhou, ngunit tila hindi sapat yun para lubusan mapasailalim sa iyong kontrol ang Yanzhou. Sinabi ni Lubo, ikaw na hindi sapat ang katalinuhan. Ngumisi ito ng may bahagyang halakhak, at sinabi, binuksan ni Bayan Rang, ang mga harang, kaya ano ba ang dapat kong ipag-alala? Siya, ay yun tipo ng tao na gagawin ng lahat upang mapalayas si Cao Cao sa Yanzhou sa kahit na anong mangyari. Sabay pasok sa isipan ni Lubo, nang huli silang nag-usap ni Bayan Rang. Muling nagulat ang ating bida, kumunat ang noon nito, sabay sabi sa isipan, ano daw, si Bayan Rang? Muling sinabi ni Lubo, sa tingin mo ba susubukan ko sakupin ang Yanzhou nang walang anumang paghahanda? Napahigpit ang hawak ng ating bida sa tali ng kabayo, at sinabi sa kanyang isipan, matapos ko siyang iligtas mula sa puot ni Cao Hang, ganito pa rin ang kinalabasan. At sa lahat ng tao siya pa ang humila kay Lubo. Note, ayon sa proklamasyon ng digmaan ng prepektura at county, si Bayan Rang, ay napatay bago ang pagsalakay sa Zhuzhou. Muling sinabi sa kanyang isipan, putik, parang paro-paro ang epektong ito. Mula sa ere sa itaas ay tila ba may liwanag na lumilipad-lipad tila kulay bughaw na paro-paro. Matapos ay tumingin ang ating bida kay Lubo, at sinabi, kung isa sa alang-alang, paano mo ito balak itago, at marahil ay wala kang patatawarin na kahit sino, di ba? Ngumisi si Lubo, at sinabi, halata naman di ba? At si Cao Song lang ang makakaligtas sa lahat ng nandito. At muli, bahagyang sumulyap ang ating bida, sa mga masukal na talahiban, maya-maya ay mayroon lumitaw na bandila na puti, na tila ba iyon ang hudyat. Agad na lumakas ang boses ng ating bida, at sinabi, yan ang pinaka-nakakatawang narinig ko ngayong taon. Matatalo ang laban na ito, kung mayroon na kahit isa sa amin ang hindi mo makakaharap. Agad na mabilis na hinayla ng ating bida ang tali ng kabayo at mabilis itong pinatakbo. Nagtaka si Lubo, at ngumisi at pasigaw nito sinabi, ha ha ha, isa kang tangahangal, bakit, sa tingin mo ba galing tayo sa silangan? Wala kang lugar na matatakbuhan, dahil ilog ang nasa likuran mo, mga kawal, lipulin silang lahat. Patuloy na mabilis na pinatatakbo ng ating bida ang kanyang kabayo, at mabilis din itong hinahabol ni Lubo, at pasigaw nitong sinabi, anong gagawin mo, tatakbo ka sa ilog o sa kung saan? Haha, wala ka nang matatakbuhan, agad sumigaw ang nakatagong si Yizi at sinabi, ngayon na, mula sa damuhan naglabasan ang mga nakatagong sundalo ng ating bida, at sabay-sabay na isinigaw, hawakan ang inyong mga sibat, nagulat si Lubo, maging ang mga sundalo nito, ay nabigla din, tila ba, kidlat na pumasok sa kanyang sentido, at hindi ito makapaniwala, na napaghandaan ito ng ating bida. Mula sa damuhan lumabas ang mga nakatagong kawal, na hawak ang mga sibat at sabay-sabay na sinabi, ibaba nyo ang inyong mga sandata. Agad na bigla si Lubo, maging ang kawal nito, natigilan si Lubo, hindi ito makapaniwala na napaghandaan ito ng ating bida. Napatingin ito sa kaliwang direksyon, nakita niya ang napakaraming kawal na may mga nakahandang sibat. Matapos ay sabay-sabay inihagis nito ang sibat, patungo sa direksyon ni Lubo, tumusok ito sa mga kawal ni Lubo, duguan na tinamaan ang mga kabayo at ibang mga kawal. Agad naman kumilos si Lubo,
inihanda nito ang kabayo at mabilis itong tumalon sa ere, upang malagpasan ang mga kawal ng ating bida. Pumwesto ito sa likuran ng mga kawal, at pasigan nitong sinabi sa kanyang mga sundalo, sila ay mga nakahiga, sa isang pananambang. Huminahon kayo, mula sa likuran ni Lubo, nandoon ang nakatagong si Izzy, at pasigan nitong sinabi sa mga kawal, mga eskrimador, pumunta agad kayo sa unahan ng linya. Agad na paangangas si Lubo, lumingon nito sa direksyon ng nakatagong si Izzy, muling sumigaw si Izzy, at sinabi sa kawal, ang lahat ay umatras at pumunta doon, sabay turo nito sa direksyon, bilisan nyo. Agad na kumilos ang mga sundalo, na tila ba ito nahawi sa bilis. Nagtataka na natitigilan si Lubo, sabay sinabi, ikaw. Mga mayayabang na tampalasan, putik, akala nyo ba ay hahayaan ko kayong makatakas? Sabay habol nito, at muling sumigaw, habulin silang lahat. Agad na pahinto ito nang makita niya ang mga napakaraming palaso mula sa ere, at sinabi, hindi. Mabilis bumagsak ang mga palaso, patungo sa mga kawal ni Lubo, agad itong tinamaan kung saan-saan, at maging ang kanilang sinasakyan na kabayo. Muling napatingin si Lubo, kanya-kanyang nagdaingan ang mga tinamaan ng palaso, nang laki ang mata nito sa pagkagulat, natitigilan ito, matapos ay tiimbagang na sinabi sa kanyang isipan, kung gayon, naghanda sila. Naihanda nila ng maaga ang lokasyon ng larangan ng digmaan, ano ba ang pakay nila? Habang nag-iisip si Lubo, bahagya itong nagtaka nang magsalita ang ating bida, sa di kalayuan, at sinabi, General Lo, makinig ka. Lumingon-lingon ito upang hanapin ang nagsasalita, muling sinabi ng ating bida, kung aatras ka ngayon, hindi ka na namin hahabulin at hahayaan ka na namin, kasama ang iyong mga hukbo. Ngunit kung balak mo pa rin lumaban, agad itinutok ng ating bida ang kanyang hawak na palaso, habang sakay ito ng kanyang kabayo, at sinabi, kailangan mo kaming harapin, at maghanda ka na upang mamatay. Sabay-sabay din itinutok ng mga sundalo ng ating bida ang mga pana. Matalim na tumitig si Lubo, tila ba, sinukat pa ang kanilang mga agwat. At sinabi sa kanyang isipan, lagpas na sa 10 jang ang distansya namin, note, hindi bababa sa 30 metro. Muling sinabi ni Lubo, sa isipan, ngunit makakapal ang mga dayami, kaya sino ang nakakaalam kung ano ang maaaring itinatago nila doon. At kung susugod kami ng aking mga kabalyero, matatapos ito sa isang iglap, ngunit pareho lang ang dami ng mga nasawi. Buwisit, ito ay nakakanginig ng laman, matapos ay hinugot nito ang nakabaon na sibat sa lupa, at itinaas at pasigaw nitong sinabi, ito ay laban kung saan, kailangan mong maging handa na upang mamatay. Seryosong sumagot ang ating bida, habang nakasentro ang kanyang palaso, at sinabi, salamat sa iyong kasagutan. Agad sumigaw si Lubo, habang papasugod ito, sakay ng kanyang kabayo, mabilis na pinaikot-ikot nito, ang hawak na sibat, upang tumalsik ang mga palaso papunta sa kanya. Sabay-sabay pinalipad ng mga sundalo ng ating bida ang mga palaso. Agad inihagis ni Lubo, ang sibat sa ere, patungo sa mga sundalo ng ating bida, tumusok ito sa tiyan ng 3 sundalo, napaijek ito. Matapos ay napatingala ito sa ere, nang makita niya nagliparan ang mga palaso na akala mo ay mga butil ng ulan. Agad niyang pinalis ng kanyang hawak na sibat, ang mga palaso na tatama sa kanya. Matapos ay ngumisi ito, at tumingin sa direksyon ng ating bida, at malakas nitong sinabi, mga kawal. Sugod, sabay senyas sa mga hukbo nito, na agad naman nagsuguran habang sakay ng kani-kanilang kabayo. 3,500 na mga sundalo sa ilalim ng ating bida, at 5,000 naman sa ilalim ni Lubo. At nagkasagupaan sa kanluran gilid ng county ng Kaiyang. At nahuli sa pagtambang at pinagbabato ng mga mamamana, at ang puwersa ni Lubo, ay pumasok sa labanan na dumaranas na ng matinding pagkawala. Ngunit sa pamamagitan ng mahihigit sa lakas ng tao, ay nalulusutan ni Lubo, ang ibang linya ng depensa. At habang umuulan ng palaso, matapos maglatag ng mga buhol-buhol na tali sa buong bukirin ng mga dayami, pinabagsak ng mga sundalo ng ating bida. At napabagsak nito sa lupa ang hindi mabilang na kabalyeriya ni Lubo. Nawalan ng kakayahan kumilos pa si Lubo, maging ang kanyang kabalyero. At nagawa ni na Akjo at Yezi na pigilan si Lubo, sa lugar na kinatatayuan nito, sa loob ng 2 oras.
Lumipas ang oras, ibinaba ni Lubo ang kanyang hawak na sibat. Matiim na tila ba napagod si Lubo, habang patuloy na tumutulo ang dugo sa hawak nitong sibat, na tila ba ito ay nakikiramdam, maya-maya ay ngumisi ito at mapang-asar nitong sinabi, kay Akju at Yeezy. At sinabi ni Lubo, para hawakan niyo ako, ng ganito katagal sa pakikipaglaban sa akin. Sa tingin ko naman, ay marunong talaga kayong lumaban, tumingin ng masama ang dalawa. Matapos ay muling sinabi ni Lubo, paano kaya, kung kayong dalawa ay maglingkod sa ilalim ko, imbes na sa maharlikang hangal na yon? At mas marami pa akong maya-alok sa inyo, sabay senyas ng kamay. Agad pinutol ni Zhang Ji, ang sinasabi ni Lubo, sabay singit nito, at mapang-asar nitong sinabi, ha, siguro dahil nagkaroon ka ng tatlong ama, na wala ka namang natutunang magandang asal. Matapos ay ngumisi ito at inilagay ang hawak na sibat sa balikat, at muling sinabi, kung nais mong makuha ang loob ng isang tao, dapat mo munang tanungin ang kanilang pangalan, paumanhin sa inyong mga kasama kong pinuno, medyo natagalan ako sa pag-aasikaso ko ng maliliit na isda, bahagyang ngumiti si Yeezy, bahagya naman yumuko si Akju, tila nag-aapoy ang kalooban ni Lubo, sa inis, ngumisi ito ng mapang-asar, sabay sinabi, mukhang marami akong papatayin na mga tampalasan ngayon. Agad na dumating si Zhang Ji, sumingit ito sa kanilang usapan at mapang-asar nitong sinabi kay Lubo, ha, marahil dahil nagkaroon ka ng tatlong ama, na hindi ka man lang naturuan ng magandang asal, matapos ay bahagyang ngumiti ito, sabay sampay nito sa kanyang hawak na sibat. At kung nais mo makuha ang kanilang loob ng bawat isa, dapat mo munang tanungin ang kanilang mga pangalan. Ngumisi ng mapang-asar si Lubo, at sinabi, kung gayon, ay marami akong papatayin na tampalasan ngayon. Maya-maya pa ay itinaas ni Zhang Ji, ang kanyang hawak na sibat at pinaikot-ikot ito sa kanyang ulunan, at sinabi, alam mo ba, na kaya kong basahin ng enerhiya mula sa kalangitan. Subalit hindi ngayon ang araw upang maghabol sa mga tira-tirang gamit. Mayabang na ngumisi si Lubo, na itinaas ang hawak na sibat, at sinabi, mukhang iba ang sagot ng sibat ko, nais mo bang malaman? Note, ang chi ng polearm o sibat ay isang mahabang sandata na parang tungkod na may nakakabit na punyal at talam sa dulo nito. Kapag ang talam ay nakakabit lamang sa isang gilid, ay traditional itong tinatawag na Asher Dragon polearm, at kapag nakausli ang mga talam mula sa magkabilang gilid, kilala ito bilang kambal na talam na sibat. Gayunpaman, dahil ang uri ng dobleng talam, ay lumitaw lamang pagkatapos ng dinastiyang Song, medyo makabago na teknolohiya para sa isang taong tulad ni Lubo, ang paggamit nito. Itinigil ni Zhang Ji, ang pag-ikot ng sibat, itinaas ang parteng may talam at sinabi, mabuti kung ganun. Sabay takbo nito upang umatake, matapos ay tumalon ito habang hawak ang sibat. Agad na sinalag ng hawak na sibat ni Lubo, ang sibat ni Zhang Jin, sa bawat pag-atake ay mabilis na nasesalag ito. Patuloy sa pag-atake si Zhang Jin, habang nakahanda naman si Akju at si Yeezy, mailap na pinag-aralan ni Zhang Ji, ang mga kilos ni Lubo, at sinabi niya sa kanyang isipan, mas malala pa pala siya sa halimaw kaysa sa mga narinig ko. Sumabay sa pag-atake si Akju at si Yeezy, upang kalabanin din si Lubo, ngunit mabilis na sinasalag ito ni Lubo, maging ang espada ni Akju ay mabilis din nasalag. Muling itinaas ni Lubo, ang kanyang sibat at galit na pasigaw nitong sinabi, inaasahan mo ba na mapapahamon mo ako, gamit lang ang tatlong maliliit na isdang tulad yo? Mula sa isang direksyon isang sibat mula sa ere na tila ba puno ng enerhiya. Agad na tila ba natakot ang kabayo ni Lubo, na pahalingging ito. At tila ba may isip, umatras at tila naglikot, nagtaka si Lubo, nang mula sa likuran ay dire-diretso na lumagpas ang sibat na puno ng enerhiya. Na may bahagyang tunog, tumusok ito sa lupa, hindi agad nakahuma si Lubo, natigilan ito, na napatingin sa sibat na nakatarak sa lupa. Sinabi ng ating bida, sa di kalayuan, tinatawag mong ang mga kasamahan ng dumedalong Imperial Sense Orate ay ang maliliit na isda lamang. At kanino mo ba matutunan ang mga kagandahan asal na yan, sa iyong ama ba? Maririnig ang sibat na may bahagyang tunog na kababakasan ng lakas na enerhiya, habang ito ay nakatarak sa lupa, hindi pa rin kumikilos si Lubo, na tila ba ito ay na-shock sa kanyang nasaksihan, sabay sinabi, sa kanyang isipan, napakalakas niya.
Matapos ay napatingin ito sa tatlo, seryoso ang mga mukha nito na, hindi ka babakasan ng takot, muling sinabi sa kanyang isipan, tinawag ko silang maliit na isda lamang, ngunit ang kakayahan nila ay bahagyang mas mababa lang kami kaysa sa mga ignoranteng hayop. At natitiyak ko na inilaan nila, ang napakaraming buhay sa kanilang pagsasanay. Note, ang laban ng tatlong bayani laban kay Lubo, isang kilalang sandali, nang magtulungan na sinabi ni Liu Bei, Guan Yu, at Zhang Fei, laban kay Lubo, sa isang tatlo laban sa isa na labanan, at dahil umatras si Lubo, nang sumali si Liu Bei, nagkaroon ng matagal na biro, nang tumakas si Lubo, nang dahil sa takot kay Liu Bei. Matapos ay matagal itong tumingin sa ating bida, na napapaligiran ng puwersa na panloob na enerhiya. Muling sinabi nito sa kanyang isipan, subalit ano ba ang mayroon sa usapan sa lintik na yon? At paano ba naging ganito kalakas ang enerhiya ng isang taong buong buhay niya ay nagbabasa lang ng libro? Matapos ay tumingin ito sa kalangitan, at sinabi muli sa isipan, ngayon ay dumidilim na, mas mabigat na kapahamakan ang matatanggap ng mga kasama kong hukbo. Ngunit masyado na kaming malayo para umatras pa ngayon. Sabay nagdikit ang dalawang kilay, tumilim ang mata, nagtiim ang mga bagang at bahagyang ngumisi, at muling sinabi, ha? Ano ba ang problema? Papatayin ko na lang silang lahat. Ang kailangan ko lang ay ang mga kalakal nila, at maaari naman muli akong makakuha ng mas maraming sundalo. Mula sa malalim na pag-iisip, dumating ang isang kawal, nagmamadali ito habang palapit at sakay ng kanyang kabayo, at pasigaw nitong sinabi, kay Lubo, General. Namataan ng ating bida ang paglapit ng isang sundalo kay Lubo, tila ba napuno ng pagtataka nang makita niya ang paglapit nito na tila ba seryoso. Habang kausap si Lubo, sabay sabi sa kanyang isipan, ano ba ang nangyayari, bakit tila biglaan ito? Masyadong malayo, kaya wala akong naririnig, agad na tumingin si Lubo, sa kanyang mga kawal, at malakas nitong sinabi, ang lahat ay umatras. Nang sabay-sabay, namilog ang mata ng ating bida sa pagtataka, napamaang ito, at sinabi sa kanyang isipan, ano daw? Napatingin ang ating bida, na sakay ng kanyang kabayo maging si Yizi at Okju. Paalis na si Lubo, nang hinayla ang kanyang kabayo at huminto at pasigaw nitong sinabi sa ating bida, nagagawa ninyong itago ang mga kilos ninyo, na kahit nasa gitna ng kaguluhan nito, hindi ka talaga ordinaryong tao. Ngayon ay sisiguraduhin ko matatandaan ko ang iyong mukha. Sabay pasibad na pinatakbo ang kabayo, malayo na si Lubo, nang bumaba ng kabayo ang ating bida, sinabi ni Yizi, sa ating bida, ayos ka lang ba? Tumugon ang ating bida, at sinabi, sa ngayon, ay ayos lang ako. Ngunit sa kanyang isipan ay nagtataka ito, sabay sabi sa kanyang kaisipan, bakit sila umaatres? Ano ang ibig niyang sabihin, na nakatago daw ang aking mga kilos, at kung sakali na kumalat ang balita na inatake niya si Cao Song, hindi niya kayang tanggapin ang mga kahihinatnan nito, kaya bakit? Tumingin ang ating bida, kay Yizi, at sinabi, dapat na din tayong umatras. Agad na tumugong si Yizi, nagbigay galang ito at sinabi, oo. Umiba ng direksyon ang ating bida at humakbang ito, palayo, sabay sabi sa kanyang kaisipan, kailangan kong makita ang sitwasyon sa likuran. Mabuti na lang at iniwan ko si Biena, at ang matandang si Jugao. Nadatnan niya nakaupo si Cao Song, sa ilalim ng puno, habang nakaharap ito sa kanya. Habang nakatalikod si Biena, na nakaluhod sa harapan ni Cao Song, bahagyang nagtaka ang ating bida at sinabi, Ginoong kuya, ayos ka lang ba? Malungkot na tumingin si Cao Song, sa ating bida at sinabi, ayos lang ako, huwag kang masyadong mag-alala, at hindi ako masyadong nasaktan dahil pinutektahan ako ng iyong disipulo. Ngunit nang mapadako ang mata ng ating bida sa hita ni Cao Song, agad na nagulat ito. Agad pinairal ng ating bida ang kanyang clairvoyance, agad lumiwanag ang mata nito, sabay sabi sa kanyang isipan, mabuti na lang hindi nito naabot ang mga pangunahing ugat na nakabara sa kalamnan, at sa palagay ko ay malaking ginhawa yon. Matapos ay sinabi ng ating bida, kay Biena, gaano na ba, katagal simula, nang siya ay nasugatan. Bahagyang lumingon si Biena, at sinabi, mga 15 minuto po. Tumingin ang ating bida sa mga sundalo ng nasugatan, at muling sinabi, kumusta naman ang mga baguhan? Sinabi ni Biena, 2 ang patay, 3 ang malubhang nasugatan,
at 20 ang may maliliit na sugat. Matapos ay maluha-luha nitong sinabi, "Patawad po nakatatandang master," habang nagtatali ito ng sugat sa hita ni Kaosong, muling sinabi nito, "Dapat po pala ay mas hinaranggan ko pa ang mga gagawng yun." Habang nakatingin si Kaosong, sa kawalan, at sinabi, "Ang mga sinasabi mong mga bagay, ay hindi naman mahalaga, may katigasan ang ulo ko, at paano mo naman naging kasalanan yun? Ang katigasan ng matandang katulad ko, ay nagdulot lamang ng pagkamatay ng mga inosenteng tao. Paano ako makakapayag sa kasalanan nito?" Natigilan ang ating bida sa narinig. Matapos ay inalalayan ito, at sinabi, "Sa ngayon, ay lumipat muna tayo sa ibang lugar, at mahirap maggamot ng mga pasyente dito." Sumang-ayon naman si Kaosong, at sinabi, "Gawin na nating yan." Habang humahakbang ang ating bida habang akay nito si Kaosong, malakas na sigaw ang kanilang narinig, mga daing na tila ba ito ay nasaktan, sabay sabi, "Mga kalaban," natigilan ang ating bida, at si Kaosong, lumingon ang ating bida, sabay sabi sa isipan, "Ano yun, bumalik ba si Lubo, ngunit meron na naman bang mga kalaban?" Habang inalalayan ng ating bida si Kaosong, palayo, narinig nito ang malakas na sigaw at mga daing ng kanilang kawal, at sinabi, "Mga kalaban." Natigilan ang ating bida, lumingon nito sa kanyang likuran, sabay sabi nito sa kanyang isipan, "Ano yun? Bumalik ba si Lubo, ngunit may mga kalaban na naman ba?" Ngunit naglagay kami ng perimeter sa direksyon ng kanilang pagtakas. At imposible na makabalik si Lubo, kasama ang kanyang mga sundalo. Maya-maya pa ay dumating ang lalaking sakay ng kanyang kabayo, agad nang laki ang mata ng ating bida sa pagkagulat. Sinabi ng lalaking sakay ng kabayo, "Huminto kayo, ngayon ay kukunin na namin ang lahat." Agad na tigilan ang lalaking sakay ng kabayo nang makita nito ang ating bida. Sabay sabi, "Huatwo, siya ay gobernador ng Zhuzhou, si Tao Chen, kilala rin sa pangalang Ganzhou." Matapos ay pumasok sa alaala ng ating bida ang isinigaw ni Lubo, kanina lang bago itong umatras, at sinabi ni Lubo, "Nagagawa ninyong itago ang inyong mga kilos kahit nasa gitna ng kaguluhan na ito, ngayon ay sisiguraduhin kong hindi ko makakalimutan ang iyong mukha." Matapos ay sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, umatras ba siya, dahil dumating ang mga sundalo ni Tao Chen. Tumalim ang mata ng ating bida, nagdikit ang mga ngipin nito na tila ba napuno ng galit at pasigan nitong sinabi, "Tao Chen, isa kang hangal. Gagawin mo talaga ang isang bagay, na hindi na mababawi para lang sa kayamanan, yun lang ba ang nais mo? Naisip mo ba kung ilan ang mamamatay?" Nagdikit ang ngipin ni Tao Chen, at galit na sinabi, "Masyado kang maraming sinasabi Huatwo, hindi ko na kailangan pang ipaliwanag sa iyo. At gaya nga ng sinasabi mo, hindi lang ito basta sa paglabas ng kayamanan, hindi, sa halip ay dapat nating pigilan na ang kayamanan na iyon, ay mahulog sa kamay ni Cao Cao, at ang apo ng eunuko na iyon ay naging napakalakas na." Note, nakipag-alyansa si Tao Chen, kina Yuan Shu, at Gong Sanzan, upang labanan sina Yuan Shao at Cao Cao. Mabilis na lumingon ang ating bida kay Bian at Cao Song, at pasigaw nitong sinabi, "Kay Bian, dalhin mo ang matanda sa ligtas na lugar, pati na rin ang mga sugatan." Agad na natataranta na sumagot si Bian, sabay sabi, "Opo." Pumikit si Tao Chen, na tila ba humugat ng hininga, at sinabi, "Paumanhin, wala itong personalan, subalit ang panahon na ito, ay magulong panahon hindi ba?" Nagtiim ng bagang ang ating bida, habang ito ay nakatayo, at pabulong nitong sinabi, "Putik." Ang una, lumitaw si Lubo, sa isang bagay na hindi nangyari sa kasaysayan, at ngayon, tulad ng nasa kasaysayan, dumating si Tao Chen. Nagiging magulo na talaga ang mga bagay-bagay, matapos ay matalim na tumingin ito kay Tao Chen, at muling sinabi sa kanyang isipan, "Kailangan pag-isipan kong mabuti mamaya, kung paano ito nangyari, at sa ngayon, ang pagpapahinto kay Tao Chen, ang pangunahing prioridad. At kung sakaling mamamatay ang matandang si Jugao, ayokong isipin kung paano magiging kabaliw si Cao Hang." Habang ang nasa isipan nito, kung sakali mangyayari ang kaguluhan. Nakatayo ang ating bida, di nito namalaya na malalim na pala ang kanyang iniisip, bahagya pa siya na tauhan, nang tinawag siya ni Yizi, at sinabi, "Huatwo." Tumingin ang ating bida kay Yizi, at sinabi, "Ilan pa sa ating mga kawal ang handa pang lumaban?"
Sinabi ni Yizi, wala pang 2,000, sinabi ng ating bida, mukhang dehado tayo. At si Tao Chen, ay may mga puwersang 10,000 katao. Bahagyang humakbang si Yizi, sa unahan ng ating bida, at hinawakan ang kanyang sibat, at sinabi, umatras ka, pipigilan namin sila. Sinabi ng ating bida, huli na para umatras pa, tumiim ang mga mata nito at may determinasyon na sinabi, umatras, sa layo nito, wala tayong paraan upang umatras, at kahit nakasunod na sa atin ang hukbo na yun, ito ay magiging mahirap na. Subalit masarap sa pakiramdam ang simoy ng hangin sa gabi. Agad na palingon si Yizi ng mayroon pagtataka, umihip ang simoy ng hangin, at muling sinabi ng ating bida, ikalat ang ating mga inihanda. Samantala, sabay sa pag-ihip ng hangin, habang sakay si Tao Chen, ng kanyang kabayo, nakatingin ito sa may hindi kalayuan distansya na kinatatayuan ng ating bida, nagngingit-ngit ito sa inis at sinabi sa isipan, putik. Si Huatuo ba, ang bumabantay kay Kaosong, at kung kumalat ang balita, na kinalaban namin si Huatuo. At hindi lamang ang maraming Panginoon ng feudal ang iligtas niya, kundi pati ang publiko ay tatalikod laban sa amin. Sabay pasok sa isipan nito ang mga taong bayan na tatalikod sa kanila. Maya-maya pa, ay pasigaw na sinabi ng ating bida, kay Tao Chen, at sinabi, umatras ka na, Tao Chen. Hanggat hindi ka pa lumalagpas sa hangganan, kaya hindi pa kita sisisihin sa ngayon. Bahagyang yumuko si Tao Chen, at matamang nag-isip, kahit nag-aapoy ang paligid nito sa galit, sabay sabi sa kanyang isipan, dapat ba kaming umatras, kahit ngayon lang? Hindi dapat pahintulutan palakasin ni Cao Cao, ang kanyang puwersa gamit ang kayamanan ni Kaosong, at isa pa, sino ang maniniwala kung sasabihin kong samalubong lang ako sa kanya kasama ang 10,000 na sundalo? Para akong nagtapon ng gatas ngayon, bumuga ng hangin si Tao Chen, at sinabi, sa ating bida, mahirap ang nais mo, at imposible ang ganoong bagay, hindi ako patatahimikin ng libo-libong buwan. Hindi ba't mas makabubuting alisin na lang silang lahat? Tahimik na nakatayo ang ating bida, nakakuyom ang 2 kamao nito. Ngumisi ng mapang-asar si Tao Chen, at muling sinabi, kaya huwag mo akong masyadong papiliin. Sabay sigaw nito, mga kawal, sugod, sabay pagtakbo sumugod si Tao Chen, kasabay ng mga sundalo na sakay ng kabayo patungo sa ating bida. Tumingin ang ating bida sa mga papasugod na si Tao Chen, humakbang si Yizi, mula sa likuran ng ating bida, at sinabi, ikinalat na namin ang lahat. Lumingon ang ating bida kay Yizi, matapos ay mabilis itong humakbang patalikod, sinabi ni Yizi, kailangan na nating magmadali. Mabilis ang mga hakbang na sinabi ng ating bida, paano si Biana at ang matandang si Jugao? Sinabi ni Yizi, huwag ka nang mag-alala pa, pinaalis ko na sila, sakay ng kabayo, upang hindi sila madamay dito. Napansin ito ni Tao Chen, at galit na pasigaw nitong sinabi, Huatuo. Ang pagtakas sa mga dayami ng dahil lang sa dilim, ay isang malaking pagkakamali. Wala kang bakas na iniiwan sa landas na iniiwanan mo, tila natigilan ang ating bida. Huminto ito, agad na patingin si Yizi, at sinabi, bakit Huatuo? Sinabi ng ating bida, sa tingin ko ay sapat na ito. Humarap ito sa kabilang direksyon at sinabi, kailangan ko na itong tapusin, kaya umatras na kayo kasama ng mga sundalo. Bahagyang natigilan si Yizi, bago muling sinabi, naintindihan ko, at sana ay maging maayos ito. Nakaharap ang ating bida sa pasalakay na si Tao Chen, umiip muli ang malakas na simoy ng hangin, nag-ipon ng lakas ang ating bida at malakas na sumigaw at sinabi, napakahusay. Matapos ay sinindihan ng ating bida ang isang sibat, at sinabi, huli na para bumalik pa kayo ngayon. At dahil sa iyong kasakiman ay nananakit ka sa iba at nagnanasa sa kanilang mga kayamanan. Sabay itinaas ang hawak na sibat, na tila ba pinuno ng enerhiya. At malakas itong inihagis sa balto ng mga dayami. Mabilis na kumalat ang sindang apoy nito, at agad na nagliyab. Agad nagulat at napasigaw si Tao Chen, maging ang kanyang mga sundalo. Pasigaw na sinabi ng sundalo ni Tao Chen, habang ito ay may mga hawak na sibat, at sinabi, isang pag-atake na mayroon apoy, huminahon kayo. Sa paghagis ng ating bida sa sibat na may apoy, sinabi niya kay Tao Chen, ang dapat sa iyo,
ay maghanda at pagbayaran mo ang tamang kabayaran nito. Nang laki ang mata ni Tao Chen, sa pagkabigla, pinagpawisan nito, na napuno ng takot, maririnig sa paligid niya ang mga sigaw ng kanyang hukbo. Tumigil ka sa pagtulak, sinabi sa isipan ni Tao Chen, na hindi makapaniwala, hindi, nakapaghanda sila ng isang pag-atake gamit ang mga apoy ng mas maaga. Seryosong sinabi ng ating bida kay Tao Chen, dapat ay nakahanda ka para pagbayaran mo ito, sa tamang halaga. Napasigaw naman ang mga hukbo ni Tao Chen, at sinabi, itigil mo ang iyong pagtulak. Sabay ng laki ang mata ni Tao Chen, sa takot, pinagpawisan nito, sabay sinabi sa kanyang isipan, hindi ito maaari, na paghandaan nila ang pag-atake, gamit ang apoy, ng mas maaga. Note, ginamit nilang taktika ang pagpapasiklab ng apoy, at napaatras ng pangkat ng ating bida ang mga hukbo ni Tao Chen, kasabay sa kombinasyon ng hangin, at mga tuyong dayami, ang apoy ay mas lalong lumaki at hindi na mapigilan pa, na tila ba lalo pa itong nagliyab, at tumakas ang 500 kabalyeriya ni Tao Chen. Kasabay sa pagsiklab ng apoy, hinabol ng mga puwersa ni Tao Chen, ang ating bida ng palakad. At habang nakikipaglaban ang ating bida, tinulungan ni Yizi at Okjo, ang ating bida sa pinakalikod nito, habang pinipigilan ang mga hukbo ni Tao Chen, habang umaatres ang iba. Pasigaw na sinabi ng ating bida sa kanyang mga kasama, yung mga pagod na. Panatilihin sa pagkakatayo at isama ang mga sugatan sa tabi ni Bian. Magmadali, babalik tayo ng buhay. Lalong nagngingit-ngit sa galit si Tao Chen, sa narinig na sinabi ng ating bida, lumipas ang mga oras. Samantala, hindi kalayuan sa digmaan, sakay ng kabayo si Cao Song, na tila ba, nahihirapan at maririnig ang kanyang daing sa tinamong sugat nito. Habang akay ni Bian ang tali ng kabayo, at sinabi, pakiusap sana po ay maghintay ka pa ng kaunti pa, nakakatandang kuya. Makikita na ang sugat ni Cao Song, na tinamaan ng palaso, ay tila ba namamagana at nauubusan na ng dugo. Sinulyapan ito ni Bian at sinabi sa kanyang isipan, namamagana ang buong hita niya, malamang ay may pagdurugo ito sa loob. Gumalaw ba ang palaso at sinira nito ang mga daluyan ng dugo? Pinagpawisan nito at kinabahan, at sinabi muli sa kanyang isipan, kailangan na namin kumilos ng mas mabilis. Kapag nagkaroon ng necrosis, mapapahamak kami, at kapag nakalabas na kami sa mapanganib na sitwasyon ito, ako na mismo ang gagawa ng operasyon kung kinakailangan, ngunit agad na tigilan ito. Maging si Cao Song, at ang mga sundalo na kasama nila. Tumingin ito sa kanilang daraanan, at sinabi, nako, nakababaliw ang sitwasyon na ito. Nakita niya ang mga hukbo ni Tao Chen, na tila ba nakaharang sa kanilang daraanan. Agad inihanda ni Bian ang kanyang hawak na espada, kasabay ng mga sundalo na inihanda rin ang mga hawak na sibat. Matapos ay agad sumigaw ang mga hukbo ni Tao Chen, at pasigaw nitong sinabi, sugod. Mabilis na umatake si Bian, kasabay ng kasama niyang mga sundalo. Agad siyang tumalon, at inatake ang kalaban, sabay sa pakikipaglaban ni Bian, sinabi niya sa kanyang isipan, hindi sila masyadong marami, at hindi rin sila ang puwersahan na nanambang, siguradong nagmamadali silang sumunod sa amin, hingal na hingal sila. Tumiim ang mga mata ni Bian, at hinawakang ng mahigpit ang hawak na espada, at muling sinabi sa kanyang isipan, ngunit kapag dumating ang mga kasamahan nila tapos na kami, kailangan namin humanap ng daan, upang makaalis kami agad, at kailangan makahanap na ako ng ibang madadaanan, upang maka-atres, at maprotektahan ko ang matanda mula sa likuran. Ngunit sa isang iglap dumating si Zhang Ji, mabilis itinarak ang hawak na sibat sa mga kalaban ni Bian, mabilis ang kilos, tila ba gumamit ito ng puwersa ng enerhiya, pinaikot-ikot nito ang hawak ng sibat, hindi agad nakakilos ang mga hukbo ni Tao Chen, bahagyang natuwa si Bian, at sinabi, bantay na Zhang. Agad sinabi ni Zhang Ji, paumanhin sa aking pagkaantala. Panginoon Bian, pakiprotektahan ang nakakatanda na si Zhuge. Agad na tumango si Bian. Muling sinabi ni Zhang Jin, magbubukas ako ng daan para sa atin. Samantala, sa Yanzhou, sa Shanyang Commandery ng Chengji County. Sa tanggapan ng Yuzhou ruling, kasalukuyan nasa loob si Cao Cao, habang ito ay naglilinis ng kanyang espada. Sinabi ni Cao Cao, sa kanyang isipan, habang patuloy itong nagpupunas ng espada, darating na sila rito,
sa loob ng kalahating buwan, o isang buwan na, ang pinakamatagal, Chick, kung sumama na lang sana siya noon, nang inalok ko siya na ihatid, mas madali sana. Pinilit pa niya ako, na ipadala si Wonhua, kaya nakakasama siya ng loob. Patuloy ang pagpunas ng kanyang hawak na espada. Hindi nito namalaya na pabilis ng pabilis ang punas niya ng kanyang hawak na espada, at napadiin ito. Maya-maya ay nahiwa ito, agad siyang napa-eject, matapos ay tinignan nito ang kanyang daliri, na nahiwa na may bahid ng dugo. Matapos ay bahagyang ngumiti, at muling sinabi sa sarili, ang swerte nga naman, nahiwa pa ako ng espada. Ano naman kaya klaseng swerte ang makukuha ko sa hinaharap, parang mga balanse ko ang kamalasan na ito. Sabay tumawa ng malakas, ha. Samantala, hinalinhina ng ating bida kay Cao Song, kay BNA. At upang maiwasan ang paghabol sa kanila, ay iniwan nila ang kanilang mga kabayo at tumakas ng palakad at patakbo. Kasabay ng ating bida si Okju, ng desperadong humiwalay sa larangan ng digmaan. Habang patuloy sa pakikipaglaban si BNA at Zhang Jin. At kahit pagod at hirap, lakad-takbo ang ginawa ng ating bida habang pasan-pasan si Cao Song, sa kanyang likuran, kasabay si Okju. Habang tila ba unti-unti pahina ng pahina si Cao Song, napasubsob ito sa balikat ng ating bida na tila ba nawalan na ng lakas. Sinabi ng ating bida, sandali na lang, konti pa, pakiusap nakakatandang kuya, sana ay maghintay ka pa ng kaunti pa. Sabay sabi sa kanyang isipan, kailangan mong magtiis pa, nakakatandang kuya, kapag namatay ka, mawawala ng saysay ang lahat ng ito. Maya-maya ay naririnig nito ang sigaw ng mga kawal na humahabol sa kanila, at pasigan nitong sinabi, habulin sila, hindi sila makakalayo. Bahagyang natigilan ng ating bida, lumingon si Okju, at sinabi, nahanap na agad tayo. Nagngingit-ngit na sinabi ng ating bida, sa kanyang isipan, putik, agad-agad. Agad na ilawan sila ng isang kawal ng kalaban, na nagmula sa mga tuyong dayami, sabay sigaw nito. Nandito sila, muling natigilan si Okju at ang ating bida, hindi na nag-aksaya pa si Okju, agad nitong inatake ang kalaban. Matapos ay malakas na sinabi, ayun sila, tumatakbo sila, papunta sa kabundukan. Sabay taas ng sulo, na hawak ng kalaban na kanyang pinatay, at muling pasigaw nitong sinabi sa mga kasamahan nito, ano pa ang ginagawa ninyo? Sinabi ko na sa inyo na papunta sila sa kabundukan, sumunod kayo sa akin, bilis. Natigilan ang ating bida, habang ito ay nasa dilim ng mga dayami, at sinabi, Okju. Nagpanggap si Okju na kasamahan ng kalaban, at inihilis nito ang daan, upang makatakas ang ating bida. Lumingon si Okju sa ating bida, na may bahagyang ngiti at sinabi, magkita na lang tayo sa lugar ng pagpupulong, matapos ay agad itong umiba ng daan upang mailigaw nito ang mga humahabol sa ating bida. Muling natigilan ang ating bida, matapos ay nagtiim ng kanyang bagang, at pawisan nitong sinabi, sana ay palarin ka, matapos ay humakbang ito sa kasukalan ng dilim at nagpatuloy na tinungo ang landas na kanilang tatahakin.